Magandang gabi sa inyo mga ka-Midnight. Panibagong yugto po tayo sa ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Sa nagdaang kabanata ay matatandaan po ang pagtatagpo ng landas ng mga engkanto at antingero. Nagawa ng makapasok ng pangkat nitong si Maria kasama si Butchokoy at si Big Boy sa mundo ng mga engkanto, kung saan naman naroroon na nasa daan patungo sa kanila ang mga engkantong mandirigma upang sila ay anyayahan sa kaharian ng puting engkanto. Sa parehong pagkakataon ay nakompleto na ng magkapatid na panday na Romualdo at Romulo ang mga sandatang hango sa punyal na taglay nitong si Zen upang magawa nilang epektibong maihiwalay ang parasitiko sa katawan ng mga espesyal na uri ng tao, o ika nga ang tinatawag ni Zen na extraction. Sa tulong ng kanilang mga dugo, personal na nilikha sa bawat isa ang kanilang mga sandata na walang ibang susundin at hindi magiging mabisa maliban na lamang kung ang gumagamit nito ay ang mismong pinagmulan ng dugo na gagamitin sa ritual. Muli niyo po akong samahan at tapusin ang kabanatang ito sa ika-4 na season ng ating alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Mag-like, comment at mag-subscribe ko na rin kung mahilig ka sa ganitong mga kwento. Ay, salamat! Natapos din! Akala ko wala nang katapusan yung gagawing pagpapanday ng dalawa. Maghapon magdamag silang pokpok ng pokpok. Hindi kaya silang nabibingi niyan at sumakit yung mga kamay nila? Magkano kayang bayad sa kanila nung hari sa paggawa ng mga sandata? Alam mo kung ako yan, hindi akong papayag na libre na lang yung gagawin kong serbisyo. Tsaka nakakapagod kaya yun. Huwag ka na lang maingay. Tingnan mo at nagpapahinga pa yung dalawa. Mamaya, sasabak na naman sila doon sa sinatawag nilang ritual ng dugo. Oo nga, mabuti pa magtimpla na muna tayo ng kape. Inaantok na din kasi ako Teka, sasama na din ako sa inyo, Buskulos. Gusto ko din ng kape. Ako din, matagal-tagal na akong hindi nakakahigop ng mainit na kape. Sama ko sa inyo, Kulas. Basta wag ka magpapabuhat, pwede ka namang sumama. Ikaw, Manong Panchengko, tsaka ikaw, Manong Palibre. Gusto nyo ba ng kape? Tara, magtimpla kayo. Ay. Akala ko naman ipagtitimpla mo kami ng kape. Ayun pala kami rin pala ang magtitimpla sa sarili namin. Abay, may mga kamay naman kayo. Maliban na lang kung hindi ka marunong magtimpla ng kape. Ako na nga nag-init ng tubig, ako pang pagtitimplahin mo ng kape mo. Aba, that's so much. Pwede bang sumama din ako sa inyo? Kailangan din ng kape ng utak ko para makapag-isip sa mga susunod kong footage. Alam nyo, malaking bagay itong napanood ko yung paglikha nila Ginoong Romulo at Romualdo ng mga sandata. Kaya lang hindi nila ako pinayagang kuhanan mismo yung proseso ng pagpapanday. Ay, inantok na din ako. Ito may madala akong mga masasarap na kape. Imported yan. Galing pa yan sa ibang bansa. Padala sa akin ng tiyahin ko. Bibigyan ko kayo kung gusto nyo. No. Alam mo naman, Niltaba, hindi pa kaming lubos ang nagtitiwala sa'yo. Malay ba namin kung ano ang laman niyang kape? Mamaya gayoma pa. Hindi ba paring Kulas? Alam mo, kung minsan dapat iniisip din natin na unawain ng mga tao. Kasi everybody deserve a second chance. Sabi nga nila, are you understand everything I'm tolding you? Yes, sir. I understanding everything you're tolding me. Gumagaling na talaga tayo, paring Kulas. Ang galing kahit hindi tayong tinuturoan ni Niltaba. Ewan ko sa inyo, mag-i-English na lang kayo, bali-bali ko pa. Hoy Kulas,
ipagtimpla mo din ako ng kape at nauuhaw na din ako. Kailangan ko ng caffeine sa utak ko. Wait. Hindi naman ako ang bebe mo, Bebe Beng. Etong si paring Jimeno, edi siyang pagtimplahin mo. Mamaya ma-inlove ka pa sa akin kapag nagtimpla ako ng kape na may purong pagmamahal. Ikaw din, baka magayuma ka. Paring Jimeno, ikaw nang bahala dyan sa Bebe Beng mo. Kinukorek yung pag-i-English natin eh. Magpaturo ka nga sa kanya para naman hindi kang nakakahiya kapag kasama mo ako. Huwag kang makalala, naisip ko na rin yan. Hindi lang talaga akong magkaroon ng lakas ng loob na tanungin siya. Nahihiya ako, baka akalain niya mahina ako sa English. Yun naman talaga ang katotohanan ah. Bakit ka pang mahihiya alam niya naman yun. Uy, huwag ka masyadong maingay. Tayo na nga, magtempla na tayo. Nel Taba, ngayon lang to sumama ka na sa amin doon sa kusina. Ay hindi, dadali na lang namin dito yung timplahang mga tasa at saka yung mainit na tubig. Mamaya, dumekwat ka pa ng kung ano-anong gamit sa loob Mahirap nang masisi kami. Antayin mo na lang kami dito. Ang harsh niyo naman talaga sa akin. Kailan niyo ba akong magiging kabati at kaibigan? Di ko alam kung anong ginawa ko sa inyo. Grabe ang galit niyo. Ganto na lang para maintindihan mo. Isipin mo, may hawak kang tiket ng loto. Tapos tumama. Lahat ng numero, di milyonaryo ka. Kaya lang, nabugahan ko ng tubig yung tiket mo. Isipin mo kung gano'n kang kagalit nun. Ganon yung galit namin sa'yo. Paring Kulas, ang tanong, nagtataya ba siya sa loto? Baka hindi nga Basta wag ka nang umepal pang kulit mo Eto na, dinala na namin din ang mga mainit na tubig at tasa. Baka sabihin nyo hindi kaming tumutulong sa inyo. Eto, magtimpla na tayo. Ang lalaki naman yata ng mga tasa dito ng magkapatid na yan. Parang mga tabo. Anong inaasahan mo? Ang lalaking mama niyang dalawa. Alangan naman tasa ng tsaa ang gamitin nila dito. Isang higop, ubos. Malamang tabo gagamitin nila. Ayaw mo niyan, pagkatapos mong magkape, pwede ka nang maligo diretso. Buti na lang may asukal sila dito. Tara na, magkape na tayo. Akong mauna. Akin na nga yung kape, Nel Taba. Nang matikman natin tong Hemforted. Ako din, magtitimpla na ako. Bilisan mo na kasi, paring Kulas. Pwede magtanong, Kulas? Bakit hindi mong... Baka naman sobra na sa tamis yung kape mo. Ang dami mo nang nilalagay na asukal. Oo nga naman, Kulas. Ano ba yan? Pupunuin mo ba ng asukal yung tasa mo? Hindi ka pa bang satisfied dyan sa tamis niyan? Anong tamis? Ang tabang-tabang pa nga, hindi ko malasahan yung tamis. Ang pait-pait nga ng kape. Ano ba naman to? Kulang pa yata sa asukal. Oo nga, kulang pa. Teka nga. Paano namang tatamis iyan? Hindi mo namang hinahalo yung asukal. Tingnan mo, halos kalahati ng tasa mo asukal ang laman, Ay naku Kulas, oo nga naman, paanong tatamis yan? Haluin mo kaya nang malasahan mo yung asukal. Parang puro asukal na lang yung tasa mo. Hey! Hindi ba kayo conscious sa kalusugan nyo? Abay, ano lang mangyayari sa akin kapag hinalo ko yung asukal sa kape ko? Di tatamis sobra yung kape ko. Baka magka-diabetes pa ako nun. Kaya nga hindi ko hinahalo Kayo talaga wala kayong mga common sense okay na to. Ganun ba yun? Kaya pala hindi mo hinahalo ang mga pagtitimpla mo ng kape at may asukal. Now I know. Alam mo, talagang magaling ka pa rin Kulas pagdating sa mga medical na ganyan, ano? Sinabi mo pa. Hindi ko nga lang talagang pinagmamalaki masyado kasi baka isipin nila mayabang ako masyado. Pero alam mo na, healthy living tayo. Kaya nga, huwag mo nga haluin yung asukal sa kape mo at baka mamaya tumamis, magka-diabetes ka pa. Mahirap na, kailangan mong mahalin ang buhay mo.
Aray ko po, ano na naman ba yun? Puro kang kalukuhan. Kung sana nilagyan mo ng kaunting asukal at hinalo mo, di sana ayos ng timpla mo niyan. Akin na nga, ako na lang magtitimpla ng kape mo. Para ka namang Detective naman, ikaw naman ang harsh naman ng pagmamahal mo sa akin. Oh, ikaw na nga magtimpla sa akin. Haluan mo ng mga 3/4 na pagmamahal Kulas, ayaw mo ba ng kapeng timpla ko? Pangako, hahaluan ko yun ng 100% ng pagmamahal ko. Abay, wag na. Mahirap kapag 100% ng pagmamahal mo. Baka masobrahan naman ako niyan at maimpacho ako. Tsaka, hindi ba't hindi ka naman nagkakape? Mamaya magpalpitating ka na naman dyan Ayos lang yon. Araw-araw naman akong nagpapalpitate kapag nakikita kita Psst! Uy! Anong pinagsasabi mo, Faustine? Ano bang tinira mo? Magtino ka nga. Mamaya isipin nila meron tayong something-something. Bakit? Wala ba? Ano yung ginawa natin dun sa kagubatan? Bakit? Humiga ka sa dibdib ko. Sabi mo pa ang lambot-lambot. Sabi mo pa, gusto mo gabi-gabi ganun. Oy! Masyadong makamandag yung bunganga mo Eto, uminom ka muna ng mainit na kape para mawala ang mga mikrobyo at germs dyan. Naku. Baka maniwala ang lahat ng naririto. Pagpasensyaan nyo na itong si Faustine. Kasi kabababa lang galing sa kabundukan. Kaya ganyan, medyo naapektuhan pa yung utak niya ng altitude. Medyo hindi niya pang naiisip na mali yung mga pinagsasasabi niya. Huwag niyong paniwalaan yan. It's just hallucinating. Yari ka pa rin, Kulas. Kapag nakita ko talaga si Diana, isusumbong ko lahat ng pinaggagagawa mo. Nahihiga ka sa dibdib ng ibang babae, ha? Bakit? Totoo namang malambot. Hindi yung totoo, no? Tsaka ang pitful ko kaya. Hindi akong gagawa ng mga kahit malambot yan, kahit masarap matulog, hindi ko gagawin yon. Ay naku, Kulas. Ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Halatang halata ka naman Huwag mo nang i-deny pa. Ay naku. Okay lang yon. Ganyan talaga ang mga kalalakihan, di ba? Kahit nga gusto mong mahiga sa dibdib ko, hindi kitang pipigilan. Ay nako, paring Tibor. Thanks but no thanks, wag na lang. Pag nahiga ako dyan, parang nahiga sa labas sa damuhan, baka malamok pa nga magkape na nga lang tayo dito. Puro kang kalokohan, paring Tibor. Habang sila ay nagkakasiyahan sa mainit na kape at usapan, si Zen naman ay naroroong nagpapagala-gala. Ang ilan sa mga inilagay niyang patibong na likha sa espiritual na enerhiya ay naramdaman niyang naglaho na o natapakan. Sa madaling sabi, may mga nilalang ang naroroon sa teritoryo ng mga panday na tila bang papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman bago pa itong mangyari, palihim nang kumilos si Zen upang maiwasan ang kaguluhan. Buong pag-aakala ng lahat ay naroroong tulog ito katabi si Valentina. Ngunit hindi nilang namalayan, naroroon na ito sa labas. Hay, mukhang masarap ang kwentuhan nila. Hindi sila pwedeng maabala, lalong-lalo na at napagod yung dalawang panday. Kailangan nilang matulog ng maayos. Ngayon, sino kaya tong mga intruders na to? At mukhang gusto pang gambalain ang pamamahinga ng mga naririto Teka nga. Positibo ako. Alam kong naririto ang mga hinahanap nating antingero kasama ang mga waya. Hindi maaaring magkamali ang aking pang-amoy. Malinaw ko silang naaamoy kahit ng kilometro pa ang laya sa atin. Maaaring nalinlang nila ang ilan sa ating mga kasamahan at nagawa nilang magtago. Nagawa nilang tanggalin ang kanilang bakas
ngunit hindi sa pangamay ko. Diyan silang nagkamali. Minaliit nila ang mga kakayahan ng mga tumutugi sa kanila. Akala ba nila uobra mga pambatang panlilinlang sa mga kagaya nating mga bihasa, mga profesional na mamamatay? Isang magandang regalo sa atin ang magkaroon ng kakayahan at kapangyarihang dulot ng ating Panginoon. Ang maging isang espesyal na tao ay isang pambihirang regalo na dapat lamang para sa mga katulad natin. Malalakas, mabibilis, matatalino at maliliksi, at higit sa lahat, walang takot. Ang determinasyon natin ang naging dahilan upang tayo maging dapat sa kapangyarihang taglay natin ngayon. Kaya naman gamitin natin ito ng buong kalakasan at tapusin ang mga dapat tapusin. Ang mutya ng kabundukang ito ang kailangan natin upang magawa nating palakasin ng ating Panginoon. Ang pulbos ng mutyang iyon ay magbibigay ng karagdagang lakas para sa kanya. Mapalad tayong tatlo at dito tayong nagawi. Kung hindi, siguradong ang pangkat pa nung dalawang iyon ang kikilalanin bilang kapaki-pakinabang para sa ating Panginoon. Ngayong naririto na tayo, tiyakin na lamang natin na mapapaslang natin ang mga antingero at makukuha natin ang hari ng mga aso na yun. Wala tayong ibang kailangang patunayan. Kailangan lang nating madala ang hari ng mga aso upang mabasa ang kanyang memorya. Sa ayaw niya at sa gusto, makukuha natin ang lokasyon ng mutya gamit ang kanyang utak. Nang doon naman ay bigla nilang nakabangga itong si Zen. Hey, anong ginagawa mo? Bulag ka ba at hindi kaming nakikita? Ang laki-laki ko, hindi mo akong napansin. Ang lakas ng loob mo. Pasensya na po kayo at nawawala ako dito. Nawala yung mga kasamahan ko. Hindi ko alam kung paano akong uuwi sa baba. Ang sabi nila malapit lang yung pupuntahan namin. Pero hindi ko nang alam. Ilang gabi na akong nagpapalakad-lakad dito. Nakakatakot. Kapatid, hindi kaya kasama siya sa mga antingerong hinahanap natin. Kaduda-duda naman na naririto siyang mag-isa. Hindi kaya nililin lang niya lamang tayo? Paumanhin mga Ginoo. Ano bang pinag-uusapan nyo? Baka meron kayong makakain dyan. Ilang araw na akong walang makain. May mga nakita naman akong prutas pero hindi ko alam kung paanong aakyatin. Tapos, yung mga nakasalubong ko pang grupo, ang dadamot, hindi akong binigyan ng pagkain. Nakakatakot pa yung isa na malaking mama na parang mabalahibo. Siguro hindi tao yun. Sa tingin ko, halimaw yun. Mukhang wala na akong pag-asang makaalis pa dito. Kakainin na lang siguro ako ng mga halimaw. Kung bakit ba naman kasing naririto kayong gumagala ng mga kaibigan nyo? Hindi nyo bang alam na isinumpa ang kabundukang ito at hindi para sa mga walang kwenta at lampang kagaya nyong kabataan? Ngayon, alam mo na at natutunan mo sa mahirap na kaparaanan ang pagiging sutil. Opo, natutunan ko na pero baka naman pwede niyong ituro sa akin ang daanan pa uwi. Gusto ko na lang makita ang nanay at tatay ko. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito. Pasensya ka na, ihaw. Ngunit wala kaming panahon para tulungan ka. Nagawa mong umakyat dito
dapat magawa mong bumaba. Ngayon, sabihin mo sa amin, ito bang mga nakasalubong mo may kasamang parang mga taong lobo, babae at saka malaking lalaki? Bukod doon mga tila kaedaran mo na mga taong antingero. Nakita mo ba sila? Hindi ko pong sigurado kung sila yung tinutukoy mo, pero malamang sila yung mga madadamot na hindi akong binigyan ng pagkain at ayaw nila akong isama sa kanila. Doon silang nagtungo. Kung gayon, malapit na pala dito. Bueno, kung ako sa'yo, binata, umalis ka na. Dire-diretsuin mo lang pababa. At kung mapalad ka, makakalabas ka sa bundok na ito. Huwag mo lamang hayaan na abutan ka pa ng gabi dyan sa daraanan mo. Dahil mas marami ang nakakatakot na nilalang na hindi mong gugustuhing makita. Tayo na mga kasama, umalis na tayo. Teka lang, iho. Ano yung sugat mo sa braso? Paano mo yung nakuha? Ito po. Kanina kasi nung gutom na ako, gusto kong akyatin yung puno ng mga bunga doon. Kaya lang nadulas ako sa inaapakan ko. Sumabit to sa putol na sanga, kaya nagkaganto. Tayo na, huwag mo nang pag-aksayan pa ng oras yan. Ano ka, nanay niya, para itanong mo kung anong nangyari sa sugat niya? O ikaw, umuwi ka na sa inyo. Bumaba ka na. O ito, sa'yo na tong itak. Baka may makasalubong kang aswang dyan. Tagain mo. At doon nga ay nagtuloy-tuloy itong tatlo sa ibang direksyon, sa halip na patungo sila sa bahay nitong sila Romulo at Romualdo. Ang pagkakamali lamang ng may kakayahan sa pang-amoy, hindi niya nang ginamit pa ang kanyang kapangyarihan. Nagtiwala sila dito sa binata sa itinurong direksyon. Nang muli niyang gamitin ang kanyang pang-amoy, naroroon nga ang sinusundan niyang amoy ay nasa direksyong itinuro nitong si Zen. Subalit ang lugar na yon ay sa isang talon. Ay, mabuti na lang pala at sinubukan ko yung ritual ng dugo dito sa punyal. Mukhang successful naman yung ginawa ko. Sana lang umubra. Ngayon, oras na para subukan ko. Sambit ng binata kasabay ng pagliko ng landas patungo sa tinuro niyang direksyon dito sa tatlo. Mabilis siyang nagpatalon-talon sa mga puno habang nakatago at nakakubli ang kanyang presensya. Nakita niya pa ang tatlo na mabilis na naglalakad patungo sa tinuro niyang direksyon sa dulo kung saan naroroon ang talon. Malapit na dito. Naaamoy ko na ang masangsang na amoy. Sigurado ako, naririto silang nagtatago. Subalit, nang tingnan nila at marating nga ang lokasyon, isang pares ng maitim na medyas ang naroroon. Teka, medyas lang ang mga ito at nanggigitata na. Ito ba ang naaamoy mo? Bukang hindi maaasahan niyang ilong mo. Hindi akong maaaring magkamali. Ito ang samyo na naaamoy ko nang sinundan natin ng mga antingero. Papaanong nag-iisang pares ng medyas lamang ang naririto? Mukhang pinaglalaruan tayo. Mga manong, nakita niyo ba yung hinahanap niyo? Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Akala ko may bababa ka na sa kabundukan. Bakit mo kami sinusundan? Ay, nakalimutan ko kasi yung medyas ko. Pasensya na. Ayan hawak-hawak nyo. Baka naman pwede nyong ihagis dito. Lintik, nilinlang niya tayo. Sinasabi na nga ba? At kasama siya ng mga antingero. Madali kayo. Ulihin natin siya. Kailangang maituro niya sa atin ang kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan. Buisit kang bata ka! Pasensya na, nakaligtaan ko. Oo nga pala at kasama nila ako. Ngayon, narinig ko mga pinagsasasabi nyo doon. Matalas nga ang pang-amoy mo.
nagawa mong masundan ang medyas ko. Pero hindi ko kayo maaaring payagan na gawin na lamang ang balak nyo sa kanila. Papatayin nyo ang hari, kukunin nyo ang utak. Naku, good luck para dyan. Mukhang hindi nang matutupad pa ang pangarap nyo. Malas nyo lang akong nakasalubong nyo. Ngunit mabilis na lumundag ang pinakamalaki sa 3 espesyal na tao upang sugurin at hulihin itong si Zen na noon naman ay nakatayo sa isang sanga ng puno. Subalit, mabilis na umalis itong si Zen kasabay ng pagsabog ng mga puno. Oops! Sabi ko na sa iyo huwag kang manggambala sa kagubatang ito. Magagalit ang mga naninirahan. Kita mo, sumabog ka tuloy. Buisit ka. Huwag mong gawing laro ang mga bagay-bagay dito. Dahil seryoso kami. Papasdangin kita oras na mahahawakan kita. Naku, mahirap yan. Hindi pa naman alam ng mga kasamahan ko na umalis ako sa bahay. Baka magalit sila pag pinatay niyo ako. Pwede bang skip na natin yung pagpatay? Umuwi na lang kaya kayo. Sabihin nyo na hindi nyo akong nakita. Sabihin nyo wala dito yung hinahanap nyo. Pwede kaya yun? Nang sa gayon ay everybody happy. Walang masasaktan. Di ba mas masaya yun? Loko-loko ka! Wala kaming pakialam sa mga iniisip mo at suggestion mo. Mamatay ka na ngayon! Tayo na makakasama! Sabay-sabay na sumugod itong 3 gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Makikita ang paglitaw ng mga simbolo sa kanilang noo. Pawang 2 ang mga simbolong ito. Agad na naunawaan ni Zen, hindi sila ang mga pinakamalalakas at dapat na ikabahala. Ngunit hindi rin basta-basta ang kanilang mga kakayahan at determinasyon na mahuli ang hari ng mga waya. Hindi na kami maaaring bumalik pa ng walang bitbit. Hindi kami maaaring bumalik pa ng walang resulta. Ang aming paghahanap ay hindi maaaring mapasawalang halaga na lamang. Malapit na kami. Abot kamay na namin ang tagumpay sa pagkuha sa wayang yun. Kaya wag ka nang umepal pa. Pwes pasensya na kayo. Dahil maging ako, interesado na rin ako sa mutyang yun. Kaya hindi nyo makukuha ito para gawin lang na pulbos para sa tinatawag nyong Panginoon. Kung gayon, narinig mo mga usapan namin. Isa kang mapanlinlang at tusong tao. Dapat sa iyong pinapatay. Alam mo na ang dahilan ng aming paghahanap sa mutya. Hindi na itong dapat pang makalabas at malaman pa ng iba. Hindi maaaring malaman ng mga antingero at ng sangkatauhan ang tungkol sa aming Panginoon hanggat hindi siyang tuluyang nabubuhay. Hindi kong kasalanan na masyado kayong maingay sa kagubatan. Sigurado ako hindi lang naman akong nakarinig sa mga usapan nyo. Bukod pa doon, anong problema? Isipin mo na lamang, kakumpetensya nyo ako. Kaya hindi ko maaaring payagan na mapasakamay nyo ang hari ng mga waya. Sa amin ang impormasyon sa kinaroroonan ng mutyang yun at hindi para sa inyo. Lalong-lalo na hindi para sa kung sino mang Poncio Pilatong Panginoon nyo ang sinasamba nyo. Mamatay na kayo. Hindi kang sapat para tapusin kaming 3. Kaya pagpasensyahan mo na, Utoy. Ikaw ang mamamatay sa gabing ito. Ikaw ang matatapos ang buhay. Nagliwanag ang mga simbolo sa noo ng 3 espesyal na tao. Doon nang nag-umpisa ang kakaibang laban. Dahil nga sa ang isa dito ay may kakayahan upang lumikha ng ultrasound. Kung saan mataas na uri ng tono o boses o tinig ang kayang likhain, sapat upang paralasahin ang sinumang nasa antas ng tao at mga hayop sa kagubatan.
Isa itong uri ng tunog na para bang direktang tumatama sa utak ng mga biktima. Habang ang isa naman, kinukuha ang mga tunog na ito at tila bang inaabsorba. Pagkatapos ay pinapalabas o pinapakawalan ng mas malakas. 3 ulit ang bilis, 3 ulit ang puwersa, 3 ulit ang pinsala. Naramdaman ito ni Zen. Napansin niya ang epekto nito sa kanyang katawan na para bang nawawala sa koordinasyon ang kanyang mga kamay at paa, na para bang kahit gusto niyang kumilos, huli ang pagkilos ng kanyang katawan. Nagkakaroon ng delay ang ugnayan o koneksyon ng kanyang utak sa kanyang katawan. 5 segundo. 5 segundo ang epekto nito sa akin. 5 segundo ang delay sa aking koordinasyon. Kung gayon, kailangan kong mag-isip ng mabilis. Habang ang isang espesyal na tao, ang pinakamalaki sa kanilang 3, ay kayang idugtong ang kanyang katawan sa kanyang kapalibutan. Ibig sabihin, kaya niyang gawing kamay ang mga punong naroroon. Kaya niyang gawing bunganga ang lupang tinatapakan ng kalaban. At lunukin o lamunin ang kalaban upang mabaon sa kailaliman. Nagulat ka ba? Ngayon mo lamang bang nakita ang ganitong uri ng kapangyarihan? Kawawa ka naman. Ito magiging una at huli mong pagkasaksi sa aming kalakasan. Dahil sa oras na makuha na namin ang hari ng mga waya, bibigyan kami ng gantimpala ng Panginoon upang magkaroon ng isang simbolo. Simbolo ng kalakasan, simbolo ng kapangyarihan. Magiging mas malalakas kami at mapaminsala. Ngayon marahil ay nararamdaman mo na hindi nang akma ang koordinasyon ng iyong katawan at utak. Maaaring nakakakilos ka, ngunit maaapektuhan nito ang kabuuang pakikipaglaban mo. Ano? Hindi ka nang makapagsalita? Masyado ka bang nabulagan sa iyong kayabangan? Masyado ka na bang nagulat sa aming kapangyarihan? Kaya naming durugin ang buong grupo nyo kapag nakita ko sila, kahit ako na mismo ang tumapos. Ang buong kagubatang ito ay kaya kong gawing teritoryo. Ang buong kapaligirang ito ay karugtong ng aking katawan. Kaya naman binata, wala ka nang tatakbuhan pa dahil bawat atakan mo, bawat pagtaguan mo, nararamdaman ko at nakikita ko. May mga ganyang kapangyarihan naman pala kayo. Bakit hindi niyong ginamit kanina pa? E di sana hindi kayong nahirapang hanapin yung mga kasamahan ko. Pagkakamali niyo yan. Masyado kayong naging arugante. Kaya naman, yan ang magiging sanhi ng kamatayan niyo, mga espesyal. Iniwanan ka na ba ng katinoan o labis na naapektuhan ng tunog ang iyong isipan para sabihin sa amin ang mga salitang yan? Kami pa talaga ang dapat na matakot sa iyong kakayahan? Kakayahang magtago man din lang at tumakas, tumakbo. Alin doon ang nakakatakot? Isa ka lamang mahina at duwag. Pagkakamali ang sumunod ka pa sa amin dito. Ikaw ang tunay na arogante dahil akala mo lahat ay laro-laro lamang at lahat kaya mong daanin sa iyong panlilinlang. Bata, may hangganan ang paglalaro ng isang tao. Kaya nga tayong tumatanda. At ngayon, sinapit mo na ang dulo ng iyong buhay dito sa lupa.
Doon ay biglang lumitaw ang mga kamay mula sa lupa at naging bato nang mahawakan si Zen sa mga binti nito, dahilan upang hindi makagalaw ang binata. Kasunod ay ang mga baging na pumulupot sa kanyang mga braso. Unti-unting inunat ang mga ito na para bang balak na punitin ang katawan ng binata. Direktang tumatama kay Zen ang tunog na pinapakawalan ng isa sa tatlo. Tunog na kayang wasakin ang buong isipan. Ngunit doon ay biglang nagliwanag ang medalyong taglay nitong si Zen. Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Bakit hindi siyang napapatay ng aking tinig? Teka, ang kwintas na yan, kunin nyo. Mukhang kinukontra ng kwintas niya ang ating kapangyarihan. Doon namang napansin ni Zen na nagliliwanag nga ang kanyang kwintas. Marahang lumabas mula sa kanyang kwintas ang enerhiyang bumalot sa katawan, dahilan upang tila maging putik ang mga kamay na humahawak sa kanyang mga paa at naging lantang baging ang nakapulupot sa kanyang mga kamay na naging tilang tuyong-tuyo, at nang igalaw niya nga ang kanyang kamay, nagkanda putol-putol na lamang ito. Hindi ko naiintindihan kung paano nangyari yun. Parang magic Pero di bali na. Ang mahalaga, nakagalaw na ako. Lagot ka sa akin ngayon. Ang ingay-ingay mo. Sintonado naman ang tono mo. Etong sayo. Ang lamunan ko! Ang lamunan ko! Dapat lang yan sa'yo. Ang pangit-pangit ng boses mo. Ang sakit sa tenga. Hindi nang magawa pang sumigaw nitong lalaki. Nawala ang kanyang boses at nawala ang kanyang kakayahan upang lumikha ng tunog na nakapanghihina kapag naririnig. Doon naman ay tila bang nawalan ng silbi ang isa pa, kung saan ang kakayahan ay pinapalakas, dinodoble at tinitriple ang kapangyarihan ng kanyang kakampi o kasama. Kaya naman wala siyang naging laban sa punyal nitong si Zen. Dahil nga sa narinig niya na ang tatlong ito ay mga dati ng masasamang loob, katulad ng mga pinaslang niya sa hardin ng kaluluwa at kamatayan, hindi nang nag-abala pa si Zen upang iligtas ang kanilang katawang pangtao. Hindi niya nang ginawa pang ihiwalay ang parasitiko, pagkos direkta niya nang pinatay ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatigil sa tibok ng puso. Tanging natira lamang ay ang lalaking may kapangyarihan upang gawing parte ng katawan niya ang buong kapaligiran. Anumang nasa kalikasan, kaya niyang pasunurin gamit ang kanyang isipan. Kaya naman nang makita niyang napabagsak na ni Zen ang kanyang mga kasama, hindi nang nagsayang pa ng oras itong espesyal. Inabsorba niya na at kinontrol ang mga malalaking puno na naroon sa tabi niya, maging ang mga lupa, at bumuo ng isang gahiganting dambuhalang katawan kung saan pumaloob siya dito. Parehong depensa at opensa ang kanyang pakay. Ibig niyang tiyakin na hindi siyang basta-bastang malalapitan ng binata. Nasaksihan niya kung ganong kabilis kumilos ito, lalong-lalo na hindi nilang maunawaan kung anong uri ng kapangyarihang meron ang mutyang taglay ng binata. Kaya naman, mas ligtas siya kung mananatili siya sa loob ng kanyang dambuhalang nilalang o nilikha. Ganun. Makikipaglaro ka ng taguan at ihaharap mo sa akin yung higante mong manika. Tingnan natin kung gaano kang katagal na uubra. Masama ito. Kailangan kong makaisip ng paraan upang matawag ang atensyon ng iba pang mga espesyal na tao na nasa kapaligiran lamang. Kailangan kong lumikha ng sapat na ingay upang mapunta sila dito. Abnormal ang lalaking ito. Hindi siyang tinatabla ng aming mga kapangyarihan.
Hindi siyang napipinsala ng aking mga pag-atake. Gayong wala naman siyang mga espesyal na abilidad. Tama ang kasama ko. Ang kwintas. Tanging ang kwintas ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang malampasan ng aming mga pag-atake. Kailangang makuha namin yun. Maaaring may silbi din ito sa aming Panginoon. Gamit ang aking dambuhalang higante, sigurado ako, wala siyang maipantatapat dito. Naroroong nag-umpisang magwala itong espesyal. Iwinasiwas ang kanyang mahahabang kamay kasabay ng mga pagkilos ng mga baging na naririto na para bang mga buhay at hinahabol itong si Zen. Habang ang binata ay naroroong mabilis na umaakyat sa higante. Balak niyang tunguhin ang kinaroroonan ng espesyal upang kunin ito at maitigil ang mga pagsalakay. Teka, naririnig nyo ba yun? Parang lumilindol at saka kumukulog ah. Ang ingay, saan na naman kaya yan? Sigurado ako nag-aaway-away na naman ang mga haswang at yung mga specials. Baka nagkakasalubong sila ng mga landas nila. Siguro, nagkainitan ayon nagkapekonan kung bagagang war. Oo nga no. Hay, mabuti na lamang at ligtas tayo dito. Mabuti at mataas ang proteksyon ng bahay nitong sila Romulo at Romualdo. Nagkakamali kayo. Walang anumang proteksyon ang bahay na ito. Maging ang kapaligiran. Umaasa lamang kami sa talas ng aming mga pangamoy at pandinig upang manatiling ligtas. Maging sa aming pagtulog, kalahati ng aming isipan ang gising. Anong sinasabi mong proteksyon? Seriously? Ganun talaga yon? Akala ko may proteksyon kayo, kaya hindi tayong nahahanap dito ng mga specials. Bakit magpasangga ngayon na hindi pa silang nagpupunta dito? Dapat hinahanap at natunto na tayo kung wala kayong mga harang pala. Abay, akala ko naman sagrado tong lugar at protektado tayo. Ang sarap pa man din ng tulog ko. Wow, amazing. Magpasalamat na lang tayo pa rin, Kulas. Kasi siguro pumapabor sa atin ang gubat na ito at ayaw tayong makita ng mga kalaban kaya hindi tayong nakikita. Siguro yung protection natin dito is all natural and organic. Kung sa bagay, may punto ka dyan paring Jimeno. Malamang nalaman ng kalikasang ito na naritong panauhin niya si Master Kulas. Kaya naman gusto niyang magpasikat at pinoprotektahan tayo. Anyways, mabuti pa ipagpatuloy niyo ng pagpapahinga niyo paring Romualdo at Romulo at gagawin pa natin yung ritual ng dugo, di ba? Asa na kasi ang si Zen? Masyadong abala yata sa tabi ni Valentina. Baka naman gumagawa na sila ng baby. Anong gumagawa ng baby? Kanina pa ako dito sa kusina at nagugutom ako. Akala ko naririyan si Zen. What? Wala dito si paring Zen, ano? Akala nga namin naglalabing-labing kayo dyan. Akala ko umakyat na sa puno ng papaya si paring Zen para pumitas. Loko, hindi niyang gawain yon. Baka ikaw, nahihiga pa sa dibdib ng babae para matulog. Well, change topic tayo. Ang sarap talaga ng kape, ano? Paring Kulas, kanina pa yung kapeng yon. Ubus na kaya wala naman tayong iniinom na ngayon. Ewas ka ng ewas sa mga usapan na ikaw naman ang nag-oompesa. Pero seryoso mga iho, asan ba ang kaibigan nyo? Mukhang kanina ko pa siyang hindi napapansin dito. Naku naman, huwag mong sabihin na. Mukhang nangyari na to dati ha. Parang kagaya lang nung una. Oo nga. Huwag mong sabihin. You meant to say? Si Among Zen na naman ang may kagagawan niyang kulog-kulog at lindol? What? Siya na naman yan?
Sabi na nga ba eh. Abay, ang kati talaga ng mga paan niyang si Paring Zen. Hindi mapirmi sa isang lugar. Sino na naman kaya ang kaaway niya ngayon? Mabuti pa puntahan natin. Alam nyo, ang mabuti pa ay manatili na lamang kayo dito. May dahilan kung bakit hindi kayong niyaya ni Zen upang sumama sa kanya. Hindi ba't mas mabuti ang magpahinga kayo? At bumawi kayo ng lakas? Tandaan nyo, tutunguhin natin ang portal upang imbestigahan ito. Bukod pa doon, hindi ba maraming espesyal na tao ang maaari nyong makaharap? Hayaan nyo na si Zen sa ginagawa niya. Sa tingin ko ay ibig niya lamang na manatiling tahimik at payapa ang lugar na ito hanggat hindi pang nagagawa ang ritual ng dugo sa inyong mga sandata. Mag-uutos ako sa aking mga tauhang waya upang tunguhin ang kinaroroonan niya para lamang malaman ang kanyang sitwasyon, kaya huwag na kayong mabahala pa. Mabuti na lang at mabait yung hari ng mga waya, Ninang? Kasi kung hindi, kawawa talaga tayo dito sa gubat na ito. Clueless tayo sa mga gagawin. Yan ay dahil sa malalakas ang mga kasamahan natin. At alam nilang mas mainam ang makipagtulungan sa atin kesa ang maging kaaway natin. Kaya ganun, iho. Sa mundong ito, dapat ay matalino ka sa pagpapasya at alam mo kung kanino kang papanig na puwersa. Alam ko po yun. Paulit-ulit niyo niyang tinuturo sa akin kaya hindi ko nakakalimutan. Pero kahit na, parang napakakakaiba at sobrang nagkataon naman na nagtagpo-tagpo ang lahat ng yan dito. Ang lalakas nila, kahit sa mga libro ng kasaysayan ng mga antingero at albularyo, parang hindi nabanggit ang mga kagaya sa antas ng karunungan nila. Yan ay dahil sa hindi nailathala ang tungkol sa mga kagaya nila. Sa tingin mo ba, may tatagal at mabubuhay sa kaparaanan ng pamumuhay ng mga ganitong uri ng tao? Masyadong marahas ang kanilang kapaligirang ginagalawan. Masyadong malalakas ang mga kalabang kinakaharap nila. Kaya hindi na ako magtataka pa na walang nasusulat na kasaysayan sa mga kagaya nilang uri ng antingero. Dahil walang may kaya. Kagaya ng payo ng hari ng mga waya ay hindi nang nag-abala pa itong si Legolas upang hanapin ang kanilang kaibigan. Habang itong si Valentina naman ay hindi maiwasan ng mag-alala, kaya naman kasama ang mga wayang inatasan nitong hari, sumama siya upang hanapin ang kanyang nobyo. Ang bilis naman ng babaeng yan. Akong hinihingal sa kakahabol sa kanyang pagkilos. Parang hindi nating maabutan. Babaeng tao ba talaga yan? Ano pa ba, nakikita mo naman ang ganda niya at napaka-sexy. Pero natitiyak kong babaeng tao yan. Tandaan nyo, nobya yan ng lalaking si Zen. Alam nyo naman na ekstraordinaryo ang katangian ng lalaking yun. Kaya hindi nang nakapagtataka pa na maging ang kanyang nobya ay may ekstraordinaryo ding katangian. Huwag na kayong magtaka at magulat pa. Kumilos na lamang kayo at huwag kayong paiiwan sa kanya at nakakahiya kayo bilang mga mandirigmang waya. Habang umaatikabo naman ang labanan sa pagitan ni Zen at ng dambuhala. Sa bawat pinsalang ginagawa ng binata, sa bawat parte ng katawan ng dambuhalang nasisira, bumabalik lamang ito at parabang naghihilom dahil sa napakarami ng puno at lupang nasa kapaligiran nila. Sige, pagurin mo ang sarili mo. Mukhang nabahala ako para lamang sa wala. Akala ko'y tunay kang bihasa at malakas, ngunit pare-pareho lang naman pala kayong mga antingero. Sa umpisa lamang magaling
ngunit hindi marunong tumapos ng laban. Mapapagod ka at mauubos ang iyong resistensya, ngunit hindi mo magagawang sirain ang aking depensa. Hinahamon mo talaga ako. Siguro naman ay panahon na para subukan ko kung anong epekto ng ritual ng dugo sa punyal ko. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. At doon ay natahimik itong si Zen, lumundag ng napakataas mula sa uluhan ng halimaw. Inilabas ang kanyang punyal at hinalikan ang talim nito, kasabay ng pag-usal ng orasyon upang gawing aktibo ang ginawa niyang ritual ng dugo. Agad na tila bang gumapang ang mga ugat na pula sa itim na punyal ng binata. Kumonekta ito sa kamalayan nitong si Zen na para bang nangungusap at naririnig niya ang pintig ng puso ng kanyang sandata. Kasabay nito ay tila bang ipinakita sa kanya kung saan naroroon ang kahinaan ng dambuhala nang subukan niya itong minsan pang atakihin. Nang kumonekta ang talim ng kanyang punyal at ang katawan ng dambuhala, natukoy ni Zen kung saang dapat na atakihin ang nilalang na ito. Kaya naman palang kanina mo pang pinuprotektahan yung tagiliran mo dahil naririyan ang kahinaan ng nilikha mong halimaw. Gayon, pasensyahan tayo. Tingnan natin kung kayang wasakin ng aking punyal ang depensa mo. Nagulat na lamang ang espesyal nang biglang lumundag mula sa kabilang bahagi ng balikat niya itong si Zen patungo sa ibabang bahagi ng tagiliran sa kanan. Doon ay sinipa ng binata ang tagiliran nito, dahilan upang tila bang maramdaman ng espesyal ang pinsala. Doon ay nagbitak-bitak ang tagiliran ng nilalang at mabilis na nagtungo doon si Zen upang pumasok. Doon ay natagpuan niya ang espesyal na tila bang napapalibutan ng mga ugat ng puno, nababalot at kumukonekta sa buong nilalang. Dahil dito ay hindi magawang makagalaw ng espesyal, kaya naman ninitian na lamang siya ni Zen kasabay ng pagtarak ng punyal sa kanyang puso. Doon ay nadurog na tila bang dumi at putik katabo ang buong katawan ng halimaw. Bumagsak ito at naglaho. Makikita ang pangingisay ng espesyal at hinahabol ang mga huling hininga ng kanyang buhay. Hindi itong patas. Hindi patas. Bakit kailangan mas malakas ka sa amin? Gayong wala ka namang regalo mula sa Panginoon. Wala kang simbolo. Hindi kang isang espesyal. Isa ka lamang ordinaryong antingero. Ngunit bakit? Bakit kaming natalo? Ewan ko, bakit akong tinatanong mo? Dapat sarili mong tanungin mo. Bakit kang natalo? Akala ko mga espesyal kayo. Hindi naman pala gaano. Nakatanga ang mga waya dahil sa nasaksihan nila kung paanong pabagsakin ni Zen ang dambuhalang halimaw ng mag-isa. Nakatayo ito habang pinagmamasdan ang pagpanaw ng huling espesyal, kasabay ng pagsukbit na muli ng kanyang punyal sa kanyang likuran. Ano yung nakita natin? Totoo bang nangyari yun? Isang dambuhalang halimaw na nilalang na halos 30 talampakan ang pinabagsak ni Zen. Oo, mukhang pare-pareho tayo ng mga nakita. Hay nako, akala ko kung anong ginagawa ng lalaking yan. Zen, halika na, bumalik na tayo doon. Bakit ba naman kasing gumala ka habang natutulog ako? Uy, Valentina,
Pasensya ka na, nagpapahangin lang sana ako kanina at hindi ko makatulog. Kaya lang aksidente kong nakaharap yung 3 espesyal. Kaya sinubukan ko silang pigilan. Kanina pa ba kayo dyan? Sakto lang para makita namin ang ginawa mong nakakapagtaka at hindi ka panipaniwalang pagpapabagsak doon sa halimaw na yun. Sa tanda ko kakailangan ng 50 waya para pabagsakin ang halimaw na yon. Sa laki niya. Pero pag-isa mo lamang tinapos ito. Ayoko na. Hindi ko na maunawaan pa kung talaga bang nananaginip ako o katotohanan to. Papaanong may gantong kalalakas na mga antingero na para bang kapantay ng mga vampira sa kapangyarihan? Hindi naman akong vampira kaya wag na kayong matakot. Isa pa, hindi naman masasama ang vampira. Hindi naman yata lahat. Ay nako Zen, sana'y totoo yung sinasabi mo. Masaya na siguro ako kung makakakilala ako ng kahit isa man lamang na vampira na mabait at may busilak na kalooban. Bahagyang napatawa na lamang itong si Zen dahil sa alam niyang ang kanyang nobya ay isang vampira. Nakita niya na mga pangil nito at minsan nang ininom ang kanyang dugo. Kaya naman tila bang ibig niyang asarin ito habang nag-uusap-usap ang mga waya. Ngunit kinurot na lamang siya nito sa may tagiliran dahilan upang mapatahimik siya at hindi nang ituloy ang pagbibiro. Uy, paring Zen! Kamusta ang paglamyerda mo? Aba awol ka. Hindi ka man lang nagpapaalam sa amin. Lumabas ka na pala. Ano na naman ba yung kaguluhan na naririnig namin dito? Gumawa na naman ng milagro itong kaibigan nyo doon sa kagubatan. At may nakalabang 3 espesyal. Ayun, nadat na namin patapos na siya doon sa isang dambuhala. Isang higante na 30 talampakan ng taas. Hanggang ngayon nanginginig pa nga ako. Dahil sa labis na pagkamangha at takot. Nagawa niyang pabagsakin ng mag-isa yun. Hay, ano pa bang bago dyan? Si Zen yung tinutukoy nyo. Well, paring Zen. Dahil dyan, buti naman nakabalik ka na. Gising na ang magkapatid at uumpisa na daw natin yung ritual ng dugo nang makaalis na tayo dito. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makakita ng liwanag ng syudad. Parang namimiss ko nang maging city boy. Tandaan mo, Kulas, hindi namang nagtatapos sa pagpunta natin sa portal ang misyon natin dito. Kailangan pa nating sugpuin ang mga espesyal na tao at kailangan pa nating hanapin si Maria. Kung magagawa nating pabagsakin ang pinakapinuno ng mga espesyal na uri ng tao dito, siguro mas magiging mapayapam na ang mga nilalang na nakatira dito. Pero yung tungkol kay Maria, parang hindi kong lubos maisip. Ay, tama ka diyan. Alam mo, Officer Gwen, yaman din lamang na napag-usapan na natin iyan. Hayaan mo at ipapacheck ko sa aking gabay kung ano ang pinakamainam na unang gawin natin pagkatapos natin din At ano na naman ang sasabihin ng gabay mo pag napacheck mo yan? Mamaya mas lalo tayo mapahamak Alam mo naman, hindi na mga ordinaryo ang nakakaharap natin dito. Nakita mo naman kung gano'ng kalalakas yung mga espesyal na tao. Idagdag mo pa dyan siguradong may iba pang mga nilalang ang umaaling dito. Siguro nga pinagmamasa na tayo ng mga vampira. Tanda mo yung mga nadaanan natin doon. Naramdaman ko yung puwersa. Lalong-lalo na, sigurado akong nakita nitong mga wayang kung gano'ng kalakas yung mga vampirang naroon. Tama kayo dyan. Ako mismo nakaharap ko yung mga vampira doon. Mapalad na lamang kami at hinayaan kami makaalis. Kapalit ng lahat ng mga bangkay ng mga sindikatong pinatay namin. Pero nasa ibang antas na ang kapangyarihan ng mga vampira. Kapangyarihan na hindi mo lubos maisip na maaari at posible palang umiral sa mundong ito. Kung makikilahok sila sa labang ito,
Baka maraming mamatay sa atin. Ay nako, prinsesa, wag ka nang masyadong matakot pa. Alam mo ba, boy, bawang lang ang katapat ng mga vampirang yan. Sigurado ako, mabilis siyang tatakbo at tatakas. Isa pa, hindi naman dapat kinakatakutan ng mga vampira na yan. Kasi unang-una na, kung talagang silang pinakamalakas sa lahat, dapat hindi silang nagtatago. Make sense? Takot lang nilang makagat ng mga waya. Sigurado akong magiging mga bato sila oras na mangyari yun. Abay, ang daming germs. Abay, sinumpa kaya ang mga kagat ng waya para sa mga vampira? Para sa isang payaso at purong kalokohan ang alam gawin, mukhang masyado kang matalino, Kulas, at maraming nalalaman tungkol sa iba't ibang bagay ng mga mitikal na uri ng nilalang at mga nilalang na ekstraordinaryo. Huwag kang masyadong hahanga sa akin, Ninang. Hindi mo bang nakikita ang aking tunay na kalakasan? It's just the tip of the iceberg. Kaya naman mag-abang ka. Watch and learn. Ay nako, heto na naman tayo sa kayabangan mong sablay sa English. Kulas, magtagalog ka na lang para hindi nakakatawa. Parang lagi ka tuloy nagbibiro. Teka lang, Jimeno. Asan ka ba kanina? Nakatulog na akong lahat-lahat. Andito ka pa din at kausap mo si Kulas. Gusto mo bang mag-asawa na kayong dalawa? Bebebeng naman, huwag ka namang manakot. Bakit ganyan pa ang sinasabi mo sa akin? Sekulas, yak. Kasi, syempre nagbabantay ako dito para maging mapayapa ang sleep mo. Ang sabihin mo, parang Jimeno, gusto mo lang makichismisan sa amin dito. Kanina pa kitang sinasabihang magtungo doon at natutulog na si bebebeng mo Hindi mong tinatabihan, nanlalamig ka na. Hindi yung totoo, kakainom ko pa nga ng kaping ang init-init. Tingnan mo nga, pinagpapawisan ako. Paano kung manlalamig? Among Zen, bakit parang iba yung ngiti mo, parang ngiting tagumpay? Asya ka, tingnan mo yung kwentas mo. Kanina ko pang napapansin, parang may elaw na pula ng liwanag sa gitna. Hindi ko rin alam, bigla na lang lumitaw dyan pagkatapos ng laban namin ng mga espesyal. Pero sa tingin ko positibo naman ang epekto niyan sa akin. Kaya huwag kang mabahala. Mabuti pa umpisa na natin ang ritual ng dugo. Total gising naman na si Romulo at Romualdo. Kailangan na nating umalis dito. Kailangan nating mapuntahan ang portal sa lalong madaling panahon upang matapos na ang suliranin ng lugar na to. Isa pa, mahal na hari. Sa tingin ko'y kailangan nating matagpuan na ang mutya ng Hunyango bago pang mauna ang mga nilalang na yun. Dahil intensyon nila ang pulbusin ng mutya upang gamitin para sa kanilang Panginoon. Ang nilalang na nagbibigay sa kanila ng simbolo at kapangyarihan. Oras na mahawakan nila ang mutya, magiging mas malapit na sila sa muling pagbuhay sa kanilang tinuturing na Panginoon. Hindi ko pang tukoy kung ano itong Panginoong tinatawag nila. Pero mukhang masyadong makapangyarihan ito at kinakailangan nilang buhayin upang tuluyang mapakawalan ang tunay na kalakasan sa mundong ito. Wow, amazing! Ang haba nung linya mo, paring Zen ngayon Ang dami mong sinabing words. Lampas sa kamay ko kung bibilangin. You're very talkative. At doon nga ay inumpisahan na ang paglikha ng ritual ng magkapatid. Ayon kay Romulo, 1 oras lamang ang kailangan nila upang makompleto ito. 1 oras na hindi nagagambala, hindi naiistorbo at hindi napuputol na paggawa ng ritual, pagpapadaloy ng dugo sa kanilang mga sandata. Bagay na alam ni Zen na matagumpay niya nang nagawa sa kanyang punyal. Hindi pa mang inuumpisahan ang pagritual o pagsagawa ng ritual para sa kanilang mga panibagong sandata. Nagawa na itong aralin at gawin ni Zen sa sarili niyang sandata. Habang sa mundo naman ng mga engkanto, sa pagpapahinga ng pangkat nitong sila Maria, naroroong nakarating na rin ang mga engkanto sa kanilang lokasyon. Alerto itong si Big Boy at si Butchukoy dahil ramdam na nila ang presensya ng mga engkanto sa kanilang kapaligiran na hindi bababa sa 20.
Ano ba yan? Akala ko makakatulog tayo ng maayos dito. Bakit naman dumating kagad ang mga kalaban? Magpakita na kayo. Alam naming naririyan kayo. Anong kailangan nyo sa amin? Ayaw namin ng kaguluhan. Nakikiraan lamang kami sa gubat na ito. Pagbati mula sa kaharian ng mga puting engkanto. Naririto kami hindi para makipaglaban, ngundi ipaabot sa inyo ang imbitasyon ng aming hari upang tumuli kayo sa palasyo. Huwag kayong mag-alala, mga panauhing pandangal kayo at walang mangyayaring masama sino man sa inyong tatlo. Kaming tatlo, panauhing pangdangal ng hari ng mga engkanto. Sinong niloko nyo? Sino ba naman kami para tawagin yung panauhing pangdangal ng mismong hari? Hindi kaming malilin lang ng inyong mga sinasabi. Pagpasensyahan nyo na at hindi kaming nakapagpakilala ng maayos. Kami ang mga kabalyero at mandirigma ng puting engkanto. Ang kasalukuyang gubat na kinaroroonan nyo ay mapanganib. Dahil anumang sandali, darating dito ang mga dalakit nun, ang mga itim na engkanto na susubok na wasakin ang aming kaharian. Halina kayo, naroroon na sa kastilyo ang iba pang mga antingero na makakasama nyo. Itutuloy. Mga ka-midnight, happy Saturday evening po sa lahat at maraming salamat na muli niyong inabangan at pinakinggan ang ating istorya. Ngayon ay tila bang nag-uumpisa ng magising ang kapangyarihan ng ating bidang si Zen sa kabila ng wala pa rin siyang alaala sa kanyang mga karanasan. Ngunit kahit nang magkagayon, tila yatang natural na o likas na sa ating bida ang pagiging mahusay sa pakikipaglaban at ang magbaon ng sandamakmak na swerte. Kaya naman huwag kalimutan ng pag-iwan ng like, comment at pag-subscribe sa ating channel kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento. Mag-comment ka at ipaalam mo ang saloobin mo sa ating mga istorya. Yun lamang po sa gabing ito at maligayang day off po sa lahat ng may day off ngayong Saturday evening. Ito pong muli ang inyong Midnight DJ.